Inside PH, and good evening to everyone. So it has been a while from our last FB live session. So medyo na-busy lang lolo nyo sa mga installation and everything. So babawi po tayo. And this evening po would like to share still about gates. So continuation po ito ng previous topic natin about gates. Kung nasubaybayan nyo po yung part 1. And focus naman po natin ngayon, part 2 is more of about yung swing type ng mga gates. No? Sa part 1 po kasi nag-focus tayo more of dun sa mga slide type ng gates. Ayan. Right, so without further ado, share ko na yung aking screen. Yan, okay, so hopefully you could see my screen, mga ka-auto. Okay. Ayan. So types of gates, part 2. Okay? So as mentioned, na-discuss natin from the previous live session was about the slide type na mga gates, no? Such as yung straight slide and yung turning slide. So right now naman would be sharing about yung swing type and yung bifold type. So ano nga ba itong mga to? Yan. So ito yung sample photo nung isa sa mga projects namin in Baguio City. So this is an example of a double swing type. So ba't siya tinawag na double swing type? Double swing type, actually ito is one of the most common na type ng mga gate. No? So nakikita natin to sa paligid natin, lalo dito sa Philippines. No? Medyo yung mga lumang itsura lang ng mga double swing type is may mga tusok-tusok sa taas. Ito naman is sample ng mga modern na type na. So karamihan kasi ngayon ng mga gates is medyo hindi na siya, wala yung mga tusok-tusok, more of a straight na lang siya. No? And yung tusok-tusok kasi na yun is for added protection during that time since hindi pa masyadong high-tech dati pa. And ngayon naman, meron na mga options to still protect yung property such as maglagay ng electric fence on top dun sa mga gate. No? So yun, medyo nauso na. Kaya ngayon kahit na flat yung top ng gate is okay lang. Okay? So, ayan, ang double swing type is symmetrical yung left saka yung right wing. Okay? So, big sabihin is very similar yung kanilang appearance, not only the appearance, also yung kanyang mechanism. So, such as yung nakikita natin dito sa photo. So, bihira yung magkaiba yung kulay nung left saka right wing, no? Or kung meron man, siguro may pagka-artist yung may-ari ng property. So, most commonly is similar yung itsura nung left saka nung right wing. Ayan po. And ayan, sa case nito is merong embedded na pedestrian gate. Ayan, so pwede rin po nating i-embed yung pedestrian gate dun sa main gate, no? Lalo na kapag walang other options dun sa entry, dun sa property. So most of our clients would like to have an embedded pedestrian gate, and part pa rin siya nung overall design nung gate, no, such as yung nakikita po natin dito sa slide. So and para hindi siya masyadong obvious na merong service gate, no? So ayun, para ma-maintain din yung overall design pa rin nung gate. So ayan po. Right, so yan yung example ng isang double swing gate, and ito naman tayo dito sa pros and cons. Okay, so pros is elegant and symmetrical design. So, of course, ang gusto natin kapag meron tayong gate, mas as possible is maganda yung kanyang appearance kasi yan po yung mukha ng bahay, yung gate, ano. And elegant and symmetrical. Ayan. Since sa double swing gate, as mentioned, is kailangang similar yung itsura nung left saka nung right wing para maganda siya sa kumbaga aesthetic siya. And ang isa pang pros niya is no ground track or guide rail required as compared dun sa isang type na swing type, which is yung bifold, since dalawang panel lang po siya. So hindi siya requirement yung magkaroon ka ng guide rail. No? Stable pa rin naman siya kahit 2 wings lang. And third is quiet and smooth operation with fewer moving parts. So as compared dun sa ibang mga type ng gates,
yung double swing type is one of the simplest and most stable type of gate din. Dahil nga fewer moving parts siya. And since dalawang panel lang po siya, meron lang siyang mga pillow block or hinges na nakamount directly dun sa concrete post. Okay? And another pros is lower maintenance compared to bifold gates due to fewer components. So yun, since si double swing type is dalawang panel lang siya as compared dun sa bifold na meron kang 4 panels, so additional hinges. And ayun, yung maintenance mo of course mas marami kasi mas marami kami na monitor na mga and maintain ng mga components as compared dun sa double swing, which is yung kung alin lang yung naka-mount dun sa concrete post is yun lang yung usually maintain. And last is ito, better adaptability to sloping or uneven terrain. So may mag-share ako ng video showing yung isang project namin na nagawa na nasa sloping or uneven terrain. So isa siya sa most adaptable type nung gate, ng double swing, no? Yun yung isa sa pinakamagandang advantage niya rin. Sa cons naman, it requires more swing clearance than bifold gates dahil ang swing, depende to sa opening pero yan, just to give you an insight. For example, yung opening ng yung opening mo is 4 meters. And sa double swing type, kung hatiin mo siya sa gitna, it means meron kang 2 meters sa left and 2 meters sa right. So yun po yung kakainin niyang space pag nag-open siya. Will require 2 meters dun sa front, no? So yung ibig sabihin ng more swing clearance as compared dun sa bifold, no? Ang bifold kasi, which is di-discuss din natin later, is halos 1/4 lang yung kakainin niyang space as compared sa swing. And isa pang cons, requires a sturdy hinge post to support long gate wing. So, depende to dun sa length din ng gate wing. So, kung mas mahaba siya, kailangan mo na mas matibay-tibay na mga hinges or mga pillow block, no? Kasi siya yung nagbubuhat dun sa weight nung gate overall. So yun yung isa, yung ibig sabihin nitong requires sturdy hinge post, lalo na kung mas mahaba yung or mas malaki yung opening, which results to mas mahabang gate wing for each left and right. Yan. And third con, long gate wings may be affected by strong winds. So kapag mahaba po yung iyong gate, mas malakas yung resistance niya sa hangin, lalo na po kapag swing type is yung opening niya is usually counters yung wind flow as compared dun sa mga straight slide, no? So ayun, mas malaki yung resistance. So ang pwede pang counter dun na is yung design ng inyong gate, kailangan marami siyang awang, no, maraming opening or may mga gaps. Pero pag yung design ng iyong gate is saradong-sarado, mas malakas yung resistance dun sa wind. So ayun, yung long gate wings, added resistance po yung kapag masyado mahaba yung gate wing. So yun yung isang cons naman ni double swing gate. And another cons is less suitable for very tall gates or wide openings as longer gate wings are required. So pag dun sa mga properties na naka-enclose, no, ang double swing gate is hindi siya masyado advisable. First is yung sa appearance niya, and kapag mataas masyado rin yung height, meron mas suitable doon mga types of gates na as compared dun sa double swing. Double swing mas mas common siya dun sa outdoor kaysa dun sa mga enclosed na or mataas na height, no. So yun. And ayun, so yun yung pros and cons ng double swing gate. Okay, so before we move dun sa isa pang type ng gate, which is yung bifold, would like to share a video. Pag-video nung sa isang project na natin para mas maintindihan po natin yung double swing. PH, and nandito po tayo ngayon sa may Ayala West Group Subdivision, client, and matching po siya dun sa property ng ating client din, no? So wood yung tema ng kanyang gate, and ang ating steel frame po dyan is matte black yung kanyang kulay. Okay, so test po natin siya with a click of a button. Yan po. So test po natin siya with a click of a button. Yan po. Mag-open na po yung ating gate. Just ko lang siya. Okay, so ito po yung sample ng isang double swing type sa project namin dito sa may Ayala West Group. So yan po yung kanyang full open, and kung mapapansin yung mga ka-auto, nakasync po siya sa ating flashing lamp during operation, no? So yung property po is under construction pa, pero pinauna lang po ng ating client yung kanya. Ayan, so yung isa nyo rin mapapansin dito mga ka-auto is yung direction nung gate, no? So inwards po ito.
open. So reason behind po doon is mas malaki po yung space doon sa loob as compared doon sa labas. Sa labas po kasi nito is sidewalk na po eh. So yun yung preferred din ng client is paloob siya and yung car park po is nandun sa ilalim. Yun. Kaya much better kapag inwards yung direction niya. Okay? So mamaya magpakita rin ako ng sample video dun sa isang project namin na outwards naman. Yan. Yung smart gate na. Yan po. Okay, so yan po yung kanyang. Okay. So, ayan na. Alright. So, yan yung isa nyo pang mapapansin dito sa double swing type na gate. Ito po yung na-mention natin about dun sa terrain. Yan na sloping. Kaya niya mag-adapt sa sloping terrain. So, sa case po nito, yung property ng ating client is merong slope. So, ito yung nakita natin most suitable na type ng gate na mag-fit dun sa property po nating client which is yung sloping terrain. Yan. So, dun sa other types ng gate, medyo challenging siyang i-meet yung ganitong requirement. No? So, yun yung isang advantage din ni double swing. Okay, so pinapakita ko rin po yung isa nating project din. Hello mga Koto, this is Engineer Archie from Home Automated PH and nandito po tayo ngayon sa Tagaytay City. And completed na po yung ating smart gate installation dito sa ating Billmen project. So i-demo ko po sa inyo ang kanyang functionality. But before that, konting background lang po. So ito pong gate natin is galing sa isang traditional bifold and kinonvert na. And yung ating flashing lamp is ayun, kung narinig mo nyo mga ka-auto, yan, converted po ito from a traditional bifold into a swing type. Dahil ang sa case po nitong property ng ating client is during construction phase, yung mga contractors is ito yung na parang na-recommend nilang design no, doon sa ating client. Siguro by that time kasi is wala pang plan magpa-automate yung ating client. So medyo okay pa siya. Pero pagdating sa automation, medyo magkakaroon ng mga limitations and constraints. No? And kung mapapansin niyo yung kanya opening is di ganun kalaki. Kaya sinadjust natin na convert, much better convert siya to swing type para mas suitable siya for automation. Okay? Located po doon sa upper right. Papansin niyo po mamaya, gumagana later. Okay, so i-demo ko po sa inyo with a click of a button. And bata-bata pa ako dito. So mag-full open po yung ating gate. Okay, so yan po yung kanyang full open and papansin nyo po is napakatahimik po niya since well calibrated yung ating gate, no? And with another click of a button. Okay, so yung mga kota, pansin niyo yung opening niya is outward naman po to. So sa case naman nito, okay lang siyang outward dahil dito po sa property ng ating client is birang-bira yung dumadaan na sasakyan po dyan. No? Halos sila lang po yung nag-occupy dyan sa harap. Kaya okay lang na napalabas yung kanyang opening. Okay? And papansin nyo, dun sa loob, medyo maliit yung space. Kaya ganun. Mas okay siya na palabas. So, ayun po, yun po yung examples natin ng double swing type na merong inward yung opening saka meron din pong outward. So it depends po dun sa terrain mainly or dun sa layout ng property. Okay? So mga ka-auto. And with that, proceed na tayo dun sa next type naman ng gate which is yung bifold type. So bifold type, so sa bifold type naman, yan, nakikita nyo po sa ating slide. Ito naman po yung isang project natin sa may General Trias na ginawa po. And ang kaibahan po niya doon sa double swing type is sa double swing po kasi is dalawang panel lang po siya. Kapag dito naman po sa bifold type is 4 panels po. Yan. And ayan, ang isa pong tawag din dito sa bifold is butterfly type. No? Sa butterfly type, meron siyang 4 na pakpak, diba? So, dito naman, meron siya parang 4 wings, yung kanyang 4 panels. So, yun, isang slang term for bifold is yung butterfly type. Anyway, yan, review naman natin yung, bago yun, ito. Isang project naman namin to sa Las Piñas. So, similar bifold type, mas mataas lang po yung height nito as compared dun sa isa. Mapapansin nyo, nasa enclosed area po siya. Nasa enclosed area siya nung garage. And ayan, medyo mas mabigat rin po yung weight nito kasi yung design po nito is full tubular. Ayan. And meron din po itong embedded pedestrian gate. So yung kagandahan, no, kapag na-incorporate dun sa design yung
pedestrian gate din. So napaka ganda niyang tignan, seamless siya, and yung overall look niya is nagmumukha siyang monotonous, isa lang, pero parang nagiging secret door yung ano na yung pedestrian gate pag ganito. And also meron siyang yan, smart gate lock, pwede rin siyang incorporate during design phase, no, depende na po sa owner ito. Ang nauso po kasi ngayon yung mga smart gate lock dahil po sa kanyang convenience. Meron tayong smart gate lock, no. Medyo unti-unti na nawawala yung ano, yung traditional na manual. So ayan. Ngayon is yan na dahil maraming ways to access yung inyong gate. Pwedeng fingerprint, pwedeng RFID, pwedeng PIN code, pwede rin mobile access yan. So, at least may idea lang po kayo kapag merong smart gate lock yung inyong gate. And guide wheel is rail. Ito yung isang special po sa kanya. Meron siyang guide wheel and rail as compared dun sa double swing type dahil ito po sa bifold is requirement po yung kanyang stability dahil nga po apat yung panel, so kailangan mo ma-maintain yung stability niya while opening and closing yung inyong gate. Alright. So yan, review naman natin yung pros and cons. So first pros is requires less swing clearance than conventional swing gates dahil nga po mas maliit yung panel width nitong si bifold as compared dun sa swing type. Halos 50% reduction po. Dahil yung ating swing type, just to give you an insight po, for example, yung opening nyo po is nasa 4 meters. So pag double swing po yung gate, ibig sabihin tig 2 meters po per wing, no? Pero kapag bifold po, magkakaroon po kayo ng 4 panels and madi-divide po yun into 4. So magkakaroon lang ng 1 meter per panel. So yun po yung ibig sabihin nitong requires less swing clearance dahil halos 1 meter na lang po yung kakainin ng inyong gate dun sa harap. Okay? And yung B, medyo connected po tong A and B. B is ideal for short driveways and limited space. So maganda po to sa mga subdivision na merong constraint sa harap. So ayun, ang swing type po kasi is mahaba, malaki po yung kinakain niyang space sa harap, whereas sa bifold naman po is kaya niya i-reduce yun, 50% of the swing gate na space na kinakain po. So, yan guys, ideal for short driveways. So, imagine kapag yung harap ng bahay niyo po, which is very common sa mga subdivisions, na yung harap is kalsada. So, yung kagandahan ni bifold is hindi po siya kakain too much ng space as compared kapag swing type. Imagine 2 meters yung kakainin niya, pwede yung harangan yung buong kalsada po kapag naka-double swing kayo as compared dun sa bifold. Okay? Hindi siya masyadong sagabal. And the third is faster opening and closing due to shorter gate travel dahil na po 50% reduction siya sa size, so nakatulong din po siya dun sa gate travel. D, suitable for wide openings without requiring long gate wing. So, yung kagandahan ni bifold gate, no, kapag malaki po yung inyong opening, magandang option po to as compared dun sa straight slide na, ang straight slide po kasi malaking kinakain ng space dun sa gilid ng fence. So, kapag si bifold po, halimbawa, wala kayong masyadong space sa gilid, pwede nyo pong option ito kasi ang kinakain niyang space lang is dun sa front page na po. Yan. E, reduce window as compared to long single leaf swing gate. So, ang ibig sabihin naman po nito is yung wind resistance niya is less since yung isang panel mo is halos kalahati lang sa double swing type. So, imagine kapag meron kang, let's say, 6 meters yung opening mo, which is technically wide. So, kapag yung gamit mo is a swing gate, so, ang haba po nung kanyang kakainin, halos 3 meters po yung haba nung yung yung wingspan ng inyong gate. So, yung wind load po na yung resistance niya sa wind is mas malakas po as compared dun sa bifold, whereas kalahati lang siya, so 1.5 meters lang yung sumasalubong dun sa wind. So yun po ibig sabihin niyan. And may factor din po yung design. Pag yung design nyo is may tagusan siya ganun, yan mas nakakatulong po dun sa less resistance po yun dun sa wind as compared dun sa fully enclosed na gate, no. So imagine kapag mahaba na yung double swing na gate mo tapos sarado pa siya, malakas yung kanyang resistance. So during automation po yun, mahirapan po yung mga motor. Okay? So, ibig sabihin yan. And ayan, sa cons naman po, more moving parts result in higher maintenance requirements. So, pagdating po sa bifold, yan po, more moving parts result. Of course, yung since mas marami po siyang parts, mas marami siyang hinges, and mas marami siyang mga added na components. So, yung maintenance is of course higher din. Kasi more components yung monitor compared dun sa double swing na gate. And more complex mechanical design than standard swing gates dahil mas marami po itong mga components and mas maraming panels. So, mas marami siyang variables. Pagdating sa design din, mas marami kang frames, mas marami kang tubular na ilalagay, and yun din meron siyang gulong, saka meron siyang guide rail. So, more complex siya. Requires precise installation and alignment for smooth folding. Okay? So, ayan. Okay. So, requires precise installation, alignment for smooth folding. So, ang ibig sabihin naman po nito is, si bifold actually is isa sa pinakamaselan na type ng gate. So, dahil mas marami siyang panels, mas marami siyang variability as compared dun sa straight slide o kaya dun sa double swing type na gate. Ayan. So, kailangan precise talaga yung measurement ng mga frames and everything. So, walang mga tolerances na susunod siya na mabuti as compared dun sa mga double swing. Yun yung isa sa challenge pagdating sa bifold. Ayan. Mas maselan siya, saka meron kang gulong pa, meron ka pang relays. So, kailangan stable din yun. Yung relays, pantay siya kapag install. Ayan. Marami kami ng monitor. Letter D, additional hinges.
Yan, additional hinges, silent hinges rollers, increase wear over time. So since mas marami kang components, so mas marami siyang mas marami kang mino-monitor na mga components, and of course yung mga components na yun, mas malaki din chances ng wear and tear since mas maraming components as compared dun sa double swing type, whereas less lang yung mga components na. So since wear and tear, with normal use naman, lagi mo siyang ginagamit and normal lang nagkakaroon wear and tear. So mas maraming mga components yung mag-wear and tear yan. Pero as long na alaga naman yung inyong gate is ma-maintain mo naman yung longevity niya, and yun naman ang importante doon, yung maintenance and yung alaga din ng owner mismo. So, sa pang-cons, generally higher installation cost due to additional components. Of course, since mas maraming components, mas mahal din siya as compared dun sa traditional na double swing type. Okay? Then, as comparison dito between slide and swing, since tackle na po natin mga ka-auto yung dalawang types nung general types nung gate. So meron tayong slide and swing. Here's a table just to give you a better understanding dun sa dalawa. Pagdating sa space requirements, si slide gate, it requires long space along the fence line for slide to open. Okay? So, and yung space, kasi si slide gate po is nagre-require po yan ng space dun sa side, no? As compared dun sa swing gate. Ang swing gate po kasi it requires a larger swing clearance dun sa front naman. So yun. Yun yung advantage naman ni slide compared dun kay swing. So, ayun. Pero itong si slide kasi kailangan mo kasi malaki property para makapag-op ka ng slide type. Pero pag wala, si swing gate, yun yung option. Pag sufficient naman, yung harap is pwede si swing gate. Ideal for sa slide gate properties with limited driveway but enough side space. So pag maliit yung harap pero malaki yung side, yung kagandahan ng slide gate. Si swing gate naman, properties with wide driveway and ample or sufficient yung front clearance. So pag malaki yung driveway, tapos yung front clearance mo is okay, magandang option si swing. Pagdating sa operation naman, smooth and stable operation naman si slide gate and less siya affected by wind. While si swing gate, si double naman is can be affected by strong winds, so as mentioned kanina, lalo kapag mahaba yung gate wings, is malakas yung kanyang resistance. No? And components naman, fewer moving parts, so simpler mechanical design since slide lang po siya, left and right, while as si swing gate or double naman is more hinges or more moving parts involved. Okay? So, ayun naman, kaya mas stable si slide gate as compared naman kay swing gate, pero depende pa rin naman sa pagkaka-install na. Pero may little bit advantage si slide gate pagdating doon. Maintenance naman, lower maintenance, less wear and tear as compared sa mga swing gate, higher maintenance due to more moving parts. So, lalo na si bifold, dami ng moving parts compared si slide gate kasi yan, since left and right lang siya, mas maliit po yung, mas less din po yung kanyang maintenance. And installation cost, generally lower installation cost si slide gate. Si swing gate naman is generally higher installation cost due to more hardware, which is obvious, no? Especially sa bifold, mas marami kang hinges, meron kang panggulong sa karilas as compared sa slide gate na isang frame lang siya, yung pa isa, si swing gate or si bifold kasi mas marami kang frame, so mas mahal siya in terms of materials. Security naman, slide gate, high security gates based on track and is harder for us to open. Swing gate, high security when properly installed with strong hinge posts and locks. Dito medyo equal sila, no? Medyo similar, depende pa rin naman sa pagkaka-install, pero both naman are secured as long na maayos yung pagkaka-install. Plus is terrain adaptability, so si slide is level to track, may require site preparation lalo na sa slope. So, kailangan mong matinding chipping nung ground or para lang mag-adapt siya. Si swing naman, mas adaptable siya. So, kung nakakita niyo yung video kanina, whereas kahit nasa slope is pwede natin i-adapt yung ating swing gate na. Yun yung kagandahan niya. Easier to adapt to an even or sloping terrain. Okay, so that wraps up our session mga ka-auto. So, yan, natakol natin si swing and bifold. And sa next session naman natin, sunod naman natin si telescopic sa si sectional roll-up. So, ayun. Okay, so hopefully nakapag-provide po tayo ng more insight dun sa mga types of gates and yun, sana nakapag-share po tayo ng konting kaalaman din pagdating sa gates, no? So ang daming types kasi ng gates and in general pa rin naman kung ano yung first is yung ano no, yung property, yung terrain, also yung sa environment
factor din kung mahangin ba or hindi. Yun yung mga main driving factors, no, dun sa overall design ng inyong gate. And ayun na, depende rin siya sa opening, dun sa layout din or design ng inyong property. Yan po yung mga driving factors na pagdating sa inyong gate na pipili. And lalo pag sa automation, yan, as shared is masaya lang po pagdating sa automation. So hindi po siya exactly similar dun sa mga traditional gates natin na pag install mo, yun na yun. Pagdating po sa automation is very critical na ma-check natin na yung installation is okay para hindi rin po masira yung ating mga motors, and ma-maintain po siya, and magkaroon niya ng mas mahaba yung kanya lifespan. So yun naman po yung gusto natin para less cost na rin po sa ating mga owners, no, pag ganun, pag well maintained yung ating gate. Okay, so mga koto, thank you for tuning in, and sana nakapag-share tayo ng konting kalaman about sa gates, and tutuloy-tuloy pa natin yung ating FB Live. So pasensya na kapag hindi siya ganun ka-consistent dahil minsan may mga installations tayo, and pag meron tayong kaunting time, yun, isisingit natin yung mga ganitong session. So thank you pa rin sa pagsubaybay, and ayan, mukhang may konti tayong technical glitch, no, dun sa mismong recording. So not sure kung sa speed ng internet ko to, pero last time kasi nung chinek ko, okay naman yung speed. Maybe some other factors na nagkakos ng hindi ganun ka-smooth yung footage. Pero I think ipopost pa rin natin to sa ating page, and sa ating mga followers and sa ating mga viewers, yan, sana as much possible ma-capture pa rin yung needed na information, no, hanggat kaya po. Ayun. So technical glitch, pasensya na rin po doon. And ayun, thank you for tuning in, mga ka-auto. Again, this is Engineer Arky from Home Automated PH. And we'll be seeing you on our future FB Live sessions. So thank you and have a good evening. Again, everyone. So yun, medyo pampagising yung ating music. Para hindi kayo antukin. So yun, salamat. See you on our future live sessions. Bye for now.